Dear Tita El, magandang gabi sa tagapakinig ng programang ito. Ako po si Norma, 67 years old, isang byuda sa loob po ng 10 taon. Isang dekada na rin mula nang pumanaw ang aking asawa. Sa loob ng panahong iyon, hindi ko na naisip pang muling umibig. Para saan pa? Sapat na sa akin ang pagmamahal ng mga anak at mga apo ko. Ayun ang sabi ko sa sarili ko noon. Pero may dumating sa buhay ko. Nakilala ko siya sa isang pagtitipon ng senior citizens sa aming barangay. Tahimik siyang tao. Hindi madaldal gaya ng ibang kasamahan namin, pero may lambing sa kanyang kilos. Isa rin po siyang biyudo. Noong una, masaya lang ako na may kausap at kasamang nagkakape. Pero habang tumatagal, tila bumabalik ang mga pakiramdam na matagal nang natulog sa puso ko. Alam mo yung pakiramdam na may nag-aalala sa'yo ulit? May nag-aasikaso, may kasama sa mahahabang paglalakad sa hapon? Parang naaalala ko muli sa kanya ang dati kong asawa. Ngunit, hindi ganito kasimple ang lahat. Sa tuwing naiisip kong baka dumating ang araw na ipakilala ko siya sa mga anak ko, para bang may tinik na bumabara sa lalamunan ko. Ano kayang sasabihin nila? Matanda na ako, di ba? Ano pang hinahanap ko? Baka isipin nilang nalimot ko na ang kanilang ama, ang lalaking minahal at katuwang ko ng maraming taon. Minsan naman, kahit ako, naguguluhan. Kapag napapatingin ako sa lumang litrato ng asawa ko sa tukador, parang naririnig ko pa rin ang tinig niya. Ang mga pangako niyang ako lang ang mamahalin niya habang buhay. Ngayon, may dumating sa buhay ko. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong sumubok ulit o kung isa itong uri ng pagtataksil sa isang pag-ibig na hindi ko naman piniling magwakas. Nora, ang unang tanong ko sa iyo is, kayo na po ba nitong nakilala mong biyudo? Kasi kung hindi pa, baka sobra lang po tayong nag-overthink. At syempre, dahil senior na tayo, masama rin naman yung sobrang nai-stress dahil baka may mangyari sa inyo at hindi rin maganda yun sa inyong health, including mental health, no? Pangalawa, kung ako po yung tatanungin nyo, since 10 taon na po, no? Siguro wala naman pong masama kung kayo umibig muli, kung muling tumibok ang inyong puso. It's been 10 years. Since, sabi nyo nga, yung pag-ibig na hindi nyo piniling magwakas. Sabi ng asawa nyo, mamahalin kita habang buhay. Kung pipilosopohin natin, wala na po siya. 'Di ba? At kayo po inaandito pa. Yung mga anak nyo at yung mga apo nyo, na sabi nyo nga nakafocus na yung love at attention nyo for the longest time sa kanila, yung mga apo nyo, hindi po yan habang buhay bata. Darating ang araw, magkakaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Sana po kayo lulugar din. Yung mga anak nyo, may kanya-kanya ng buhay. Though, hindi naman binanggit sa sulat na pinapabayaan kayo ng mga anak nyo, pero alam nyo po yung kung ako yung tatanungin nyo. Sa hinaba-haba ng panahon na kayo ay nag-aruga, nag-asikaso, nag-alaga sa asawa mo na namayapa na at sa mga anak mo na ngayon ay may kanya-kanya ng sariling buhay. Siguro po dapat ang isipin naman natin is, ngayon, ako naman. 'Di ba? Nay, Nora,
Nora ba o Norma? Nay Norma, no? Isipin po natin siguro ngayon, ikaw naman. Sabi nyo, nakikita nyo yung picture ng asawa nyo, medyo nakokonsensya kayo. Maybe because guilt na sinumpaan ninyo na panghabang buhay na mamahalin ka niya. Pwede naman pong nananatili siya sa inyong puso at isipan kahit wala na siya physically. At least kahit paano meron po kayong kasama sa pagtanda ninyo. Yung iba talagang wala na, yung iba hindi na nai-in love ulit. So I guess ang isipin natin is baka nga iniadyayan na hindi kayo tumandang mag-isa. Baka yan talaga yung nakasulat sa inyong destiny na though iniwan kayo bago pa man kayo maging senior ng asawa ninyo, pero may darating na iba pa na kasama niyong tatanda. Kung parehas kayong byudo at kung kayo na, there's nothing wrong if you get married again. Hindi ba? Pero, ang tanong nga kasi is, kayo na ba? Kayo na ba? If hindi pa, wag po muna tayo masyadong mag-overthink. Pangalawa, seek the advice of kung sino man ang closest mong anak. Tanungin mo siya, anak, pag kunwari ba na in love ako ulit, okay lang sa inyo? Magpaalam kayo, kahit na kung ako nga tatanungin, kebs na yun eh. I'm sure your kids want you to be happy as well. Diba, walang anak na hindi hinangad ang kaligayahan ng mga magulang nila. Sorry, nagbe-break na naman ang boses ko, pero totoo yun. Walang anak ang hinangad na hindi lumigaya yung nanay or tatay niya. So I'm sure your kids will be happy if you tell them na may nahanap ka, na may nakilala ka, na sa tingin mo ay hindi naman papalit sa pwesto ng tatay nila, kundi magiging kaagapay mo lang sa iyong pagtanda. Because nobody can replace yung tatay nila. No one. But this is a new chapter in your life and in your love life. So, bakit hindi natin i-explore? Hindi ba? Only a few ang napagbibigyan po ng ganyang pagkakataon. Kaya, sunggaban nyo na! Nay Norma. Ay, sorry na. Nagulat ba kayo? sorry. Sorry po. Sunggaban nyo na, Nay Norma. Kausapin yung mga bagets nyo. Okay? And sana, parang fairy tale, you live happily ever after with your beauty boylet. Although ayokong isipin kung paano kayo Ay!